obvious, Dylan? Namataan sa Batangas? Makukulay at naglalakihang bantay sa isang bahay. Ang nagmamay-ari? Si iguana man. Mga jellyfish, kabanding sa swimming sa Surigao. Batang sinasayang ng tubig, napunta sa water planet. Epekto yan ng pag-agos ng tubig. Mahirap kung maubos ang tubig mula sa orb. All these and more dito lang sa AHA! Mula sa isang pares, naging 2, 3, hanggang dumami ng mga ito. Ngayon, halos 100 na ang inaalaga ang iguana ng breeder na si Dan. Pero ito yung pinakabigatin sa lahat. Literal na mabigat ang timbang. Gaano ito kadambuhala? Sa bahay na ito, mas marami pa raw ang mga hayop na nakatira kaysa sa tao. Dan! Paano kasi? Itong si Dan, nakahiligan ang pag-aalaga ng mga iguana. Medyo natutuwa ako kasi kakaiba siyang hayop. Katunayan niya, lagi ako dito sa kanya. Titingnan ko lahat ng mga alaga niya. Unang beses na nag-alaga si Dan ng iguana noong high school pa siya. Pero dahil bata pa at wala pang sapat na kaalaman tungkol dito, pansamantalang itinigil muna ni Dan ang pag-aalaga. Year 2021, naisipang kulit na mag-alaga. Kaya kumuha akong isang pares ng iguana at yun, dinagdagan ko pa ng isang pares. Unti-unti, natutuhan din niya ang tamang pagpapalaki at pag-aalaga ng mga iguana. Para sa akin, kung mag-aalaga kayo, simulan ninyo na baby pa sila, bata pa, habang lumalaki, napapag-aralan mo, iba-iba kasi ugali nila. May sadyang madaling paamuhin. Mayroon naman na lalapit ka pa lang, hahawa ka pa lang, hampasin ka na ng buntot. Sa kuko naman, hindi maiwasan kasi pag gumagapang sakat sa balat mo, sa katawan mo, lalo na kung hindi mo nagugupitan, masusugatan ka kasi yung impact pag gumagapang sila, masusugatan ka. Alam niyo ba na ang mga iguana ay ayaw sa lamig at gustong-gusto ang init? Para pala talagang sa summer heat ng Pilipinas sa mga iguana. Pero kahit mainitin ang mga ito, marunong silang lumangoy. Sila rin ay herbivore o kumakain lang ng mga halaman. Kadalasang mahabang lifespan ng mga iguana na umaabot ng 15 to 20 years. Nagpapalit din sila ng balat at buntot. Isa ang iguana sa pinakamatalinong uri ng reptile. Kaya nilang maalala at mamukha ng kanilang mga owner. Ang pagkagiliw sa iba't ibang kulay ng iguana naman ang dahilan kaya unti-unting naparami ni Dan ang kanyang mga alaga. Naisipan ko magparami ng iguana kasi natutuwa ako sa mga nakikita kong mga breeder na nakakapagpalabas sila ng iba-ibang bloodline o morph, iba-ibang kulay. Green, red, red hypo. Ito na ang mga kulay ng iguana na alaga ni Dan. Mabilis maparami ang mga iguana. Pero depende sa klase ng pares kung gaano karaming hatchlings ang kaya nilang mabuo at ilabas. Hindi ko inakala na kaya palang umitlog ng isang pares ng iguana na 60 to 90. Pero yung sa akin kasi 50 plus lang. Tapos lahat yun, hindi natin masasabi na lahat yun success. 40 lang ang fertile doon, yun ang napisa. Payo ni Dan sa mga baguhan sa pag-aalaga ng iguana at iba pang exotic na hayop? Bago nyo pasukin ang pag-aalaga ng mga exotic na hayop, siguraduhin nyo muna na ang bibilhin yung iguana ay may sapat at legal na dokumento. Kailangan nyo rin magparehistro sa DNR para may katibayan kayong legal kayong nag-aalaga ng mga iguana. Kung gusto nyo rin maging licensed and registered breeder gaya ni Dan, ibang permit naman ang kailangan kunin mula rin sa DNR. Ang kadalasang ibinibenta ni Dan ay ang tinatawag na normal green iguana na pangmasarawang halaga. Umaabot lang kasi ito ng 3,000 pesos kada piraso, with papers na. Bukod sa pagkakakitaan, may mas malalim pang dahilan kung bakit patuloy si Dan sa pag-aalaga ng mga iguana.
Malaking tulong sa akin yung sa mental health ko yung pag-aalaga ng iguana eh. Stress reliever siya, nakatanggal ng pagod, problema. Doon pa lang sulit ka na eh. Balikan natin ang isa sa mga pinaka-espesyal niyang alaga. Ang pinakamalaki niyang iguana. May bigat itong halos 5 kilo. Sa haba nito, sinlaki na ng isang 7 taong gulang na bata. Walang katumbas na halaga ang paggawa ng mga bagay na nakapagpapasaya sa atin. Siguraduhin lang na legal at ligtas ang inyong paraan. Para sa huli, walang sisihan. Aha! Mala Disneyland daw ang feels na natagpuan naming theme park sa Batangas. Sa lawak nitong 6 hectares, mag-feeling prince and princess daw ang mga bibisita dito? How true! Kakabukas lang nitong buwan ang malakaharian na pasyalan na ito. Ang sigaw nila, sila raw ang first biggest immersive theme park in the Philippines. Makikita rito ang naglalakihang kastilyo na gaya ng mga nasa children's books at pelikula. May bonus pang overlooking view ng Taal Lake mula rito. Hear ye, hear ye! Nag-imbita ang kaharian ng mga prinsesa from far, far away. Kaya naman ang Castle Princess na ito, Gina agad. From Castle Princess, Passenger Princess na muna siya. Mula sa Tanawan Municipal Hall, 10 minutong biyahe lang via tricycle at hindi via karwahe, mararating na ang kaharian. Pagdating sa entrance fee, wala munang princess treatment dito ha. 1,500 pesos ang entrance fee. May 2 kaharian sa loob ng theme park. Kada castle ay may iba't ibang attractions sa loob na pwedeng ma-experience. Ika nga, when the cat is away, the mice will play. At dahil wala naman si Evil Stepmom, umayo ka muna at mag-enjoy, Castle Princess! Ay! Mga kaahap, dito raw muna tayo sa Castle Studio. Tara! Pagpasok pa lang, mala Cinderella ng pinaubad kay Castle Princess ang kanyang suot na sapatos. What? May baha sa kaharian? Napakalamig ng tubig, mga kaahas! Ito ang flood zone o water district. Ni-recreate nila ang itsura ng isang flooded street kung saan may makikita pang nakalutang na sasakyan. So far, na-enjoy ko siya dahil sa sobrang init ng panahon. Dito sa loob ay napakalamig. Sa pag-iikot sa iba pang attractions sa Studio Castle, hindi na kailangan magsapatos at magsusuot lang ng medyas. Isa ring paraan ito para mapanatili ang kalinisan sa kaharian. Ito naman ang Infinity LED Room. May iba't ibang optical illusion dito na gumagamit ng iba-ibang kulay at pattern. Kung minsan, nalilin lang tayo sa nakikita ng ating mga mata, tulad na lang ng tila gumagalaw na isang static image. Medyo nakakalito ang daan dito sa optical illusion. May mga naglalakihang LED wall din ng Cosmic Projection Room. Iba-ibang visual images at videos ng outer space ang makikita nyo rito. Ang Castle Princess nyo,
pagod na. Saktong next attraction. May view din dito ng Castle Pop na pupuntahan natin mamaya. Ang huling attraction dito, next level kagubatan ng atake. Isang tropical rainforest. Para naman tayo ngayon nasa jungle, mga kaaha. Kung medyo chill lang ang Castle Pop, sa Studio Castle naman, mas interactive ang amenities. Mga kaaha, dito naman tayo ngayon sa Castle Pop. Tara, libutin natin. Happy afternoon, everyone! Welcome to Castle Pop! Sa kanilang J-Theater, pwedeng manood ng animated short film. Shh! Focus sa panonood ng Castle Princess. Mga kaaha, andito naman tayo ngayon sa Astro Ballroom. Napakalalaking ng mga bola. At nagbabago ang kulay ng mga bola once you tap them. Yan po. Nakaka-relax na medyo ma-action ba ang hanap nyo? Well, sa room na ito, best of both worlds ang makukuha nyo. Kung chill ride lang, pwedeng sumakay sa kanilang carousel. Mga kaaha, ito naman ang inyong sasakyan kapag ang napili nyo ay thrill. Mini version naman ito ng drop tower para sa mga G sa thrilling activities. Ilabas ang naitatagong dance move sa kanilang disco room. Pwede kayong magsayaw-sayaw dito. May slide din dito papunta sa last attraction ng Castle Pop. Slide away, princess! And last but definitely one of the most fun attractions, ang giant rubber ducky room. Umaabot ng 35,000 rubber balls and rubber duckies ang inilagay nila rito. No judgment kahit mag-swimming o magpakalunod pa kayo sa mga bola. Overall naman, it's nice kasi as a family, whole family, nag-enjoy naman kami and nahi-heal yung inner child namin. It's highly recommended. Favorite part po namin sa loob, yung rubber ducky. Kasi talagang nag-enjoy yung mga bata mag-swimming po dun sa may, sa may balls nila. Nakakawala siya ng problema. Hindi na kailangan lumayo para magkaroon ng mala Disneyland feels. Kung minsan, abot kamay naman pala ang isang happy place for everybody. Aha! Mahahali na kayong pagmasdan ng mga jellyfish dahil sa cute nilang itsura. Pero something smells fishy. Dahil hindi lahat sila, pwede nating makahalubilo. Hindi lang mapanakit. Isang bata ang pumanaw sa Palawan dahil sa dikya o jellyfish. Posibleng makapatay pa? Try pa rin po kami mag-ride. Nagbigay po kami ng gamot ng CPR para mag-revive sana yung bata. Pero unfortunately, hindi na po nahapon. Pero ano naman kaya ang meron sa mga jellyfish na ito sa Surigao? Dahil ang mga turista, sumusubok pang makiswimming sa mga ito. Isa sa pinakamagagandang marine creature ang mga jellyfish. Tinatawag din silang dancing sea fairies dahil sa kanilang graceful na paggalaw sa ilalim ng tubig. Pero sasamahan niyo pa rin ba silang sumayaw kung ang taglay nilang ganda?
Nakakatakot na kamandag pala. Ang kaahan nating freediver na si Nada, isa raw sa mga nasting na ng jellyfish. Magsispearfishing sana si Nada ng imbis na isda, jellyfish ang sumalubong sa kanya. Ang insidente, nag-iwan ng mapupulang pantal sa kanyang mukha. Despite the name, ang mga jellyfish ay hindi isda, kundi mga invertebrates o yung mga hayop na walang backbone. Wala rin silang brain at heart. Meron silang jelly-like na katawan na hugis bell o payong. At dito nakakabit ang kanilang tentacles. Kung scyphozoans or the true jellyfish, pwede silang kumain ng microscopic na animals or zooplankton. Tapos, kung box jellyfish naman, na kabilang sa class Cubozoa, ginagamit nila ang kanilang mahabang tentacles o galamay para manghuli ng malalaking prey tulad ng isda. Matatagpuan sila sa karagatan sa angmang parte ng mundo. At madalas, makikita rin sila sa coastlines. Ang mga tentacles nila armed with tiny stinging cells called cnidocyte. Ang mga cnidocytes na ito ay naglalabas ng nematocyst o maliliit na stingers na nagdadala ng venom. So, dalawa ang purpose or main functions ng tentacles nila. Una ay para mahuli nila yung kanilang pagkain. At pangalawa naman ay para depensahan nila ang kanilang sarili. Ang box jellyfish o salabay kung tawagin sa atin, ang isa raw sa pinakamakamandag na uri ng jellyfish. Matindi ang envenomation o stings ng mga box jellyfish. Pwedeng ma-hospital ka or pwede din makapagdulot ng pagkamatay. Kung may ibang jellyfish na talagang mag-iiwan ng masasakit na marka kung madikit sa atin. What if, sabihin ko sa inyo, na merong lugar sa Pilipinas kung saan makakasama nyo pang lumangoy ang quote-unquote stingless jellyfish. Dito sa Sohoton Cove National Park, ang mga jellyfish, chummy-chummy sa mga turista. 2.5 hours lang ang layo mula sa isla ng Siargao. Natatagpuan ang isa sa iilang location sa mundo na pwedeng maka-interact ang mga friendly na stingless jellyfish. Isa sa mga nakiswim na sa mga dikya rito ang vlogger na si Jared Azul, kasama ang wife niyang si Rachel na dumayo para mula Legazpi, Albay. Pumunta kami sa Siargao last year, April 2023. Wala kaming idea na merong sanctuary ng mga jellyfish sa Siargao kasi ang expectation namin is yung mga magagandang beach at saka yung surfing. Tsaka yung idea namin sa sanctuary, parang mga fish sanctuary. Pero yung ma-imagine kung ano yung itsura ng jellyfish sanctuary, parang first time. Alam na alam nila pag may dalaw sila. Hello, my friend! Nakaka-overwhelm nung makita na namin na ganun pala karami. Hindi namin in-expect na sobrang dami pala talaga ng mga jellyfish. Halos wala kang makitang area sa dagat na walang jellyfish. Wala raw sting ang mga jellyfish dito. Pero ayon sa eksperto, meron pa ring stinging cells ang mga dikya na namamahay na sa lagoon. Ganun pa man, wala raw dapat katakutan. Ang moon jellyfish, maaaring may mga stinging cells sila na cnidocytes, pero hindi lang natin ito nararamdaman dahil una, posibleng mas maliliit ito. Or pangalawa naman, ang stinging cells ay hindi, ang kanilang disenyo o forma ay hindi talaga para sa mas malalaking prey o pagkain. Tuwing March hanggang katapusan ng May, ang best time to swim kasama ang mga cute na jellyfish sa lugar na ito. Kamusta naman kaya ang meet and greet ni Jared sa mga jellyfish? Nadikya ako dati nung bata, pero nung nakita ko sila, parang ang cute-cute nila na parang jelly ace. Kaya yung stigma na nakakatakot yung jellyfish, hindi ko talaga ma-feel. Para kay Jared, memorable daw ang pag-swim kasama ang mga dikya. Madedescribe namin yung experience na amazing and fantastic. Nagbago rin yung point of view ko sa mga jellyfish na instead na nakakatakot sila, pwede pala silang cute and harmless. Paalala ng eksperto, mas mabuting tingnan na lang ang mga jellyfish at wag nang hawakan pa.
kung nasa dagat ka or kung ikaw ay lumalangoy, ay huwag talagang hawakan kung ano man ang marine organisms na makikita mo. Dahil minsan hindi natin alam na pwede na palang makapagdulot yung paghawak sa kanila ng masama. Meron din kasi silang papel na ginagampanan sa sistema ng buhay sa ilalim ng dagat. Kung tutusin, wala namang intensyon makapanakit ng tao ang mga dikya na mula nung sinuunang panahon na hanggang ngayon nagpapamangha pa rin sa atin. Kaya kung tayo man ang bibisita sa kanilang mundo, paggalang at pag-iingat pa rin ang kailangan. Aha!